Now, tayo po ngayon ay magsisimula sa ating bagong serye na ang pamagat po ay A Sure Hope, How Christmas Shines Through Darkness. Alam nyo, itong pamagat na ito ay hindi ho ito yung parang wishful thinking. Di ba? Parang, I hope na makarating ako dyan. Kasi ang paggamit natin ng salitang hope, parang sana. Di ba? Pero ang gamit ng hope sa Bible, sabi nga ho nila, ito po ay isang lakas na talagang nakabatay po sa kanilang confident expectation sa tapatan ng Diyos. Na sinasabi lang, sigurado to, that when God tells us something, if you are hoping for God, ito ay certain. Ngayon naman, assure hope, di parang redundant naman, di ba? Parang tiyak na, tiyak. Parang ganyan, no? So just to highlight sa ating lahat, para salungguhitan pa sa ating lahat, na itong ating inaasahan ay talagang hindi ka mabibigo. Kaya napakasarap na paalala yon. At ito pong napaganda, itong Kapaskuhan, tamang-tama ho yun. Kasi sa totoo lang, sa maraming tao, hindi naman masaya ang Pasko eh. Sa maraming tao, sa mga bata, masaya, exciting yan. They're expecting something to receive, di ba? Pero sa marami, hindi eh. Ang kasi, una sa traffic pa lang, ang bigat-bigat. Diba? Parang ano ba to? Bakit hindi gumagalaw? O, naranasan niyo po? O yung iba naman, nag-iisip, anong iririgalo ko? Diba? Tapos, yung pagtanggap mo pa ng regalo, iba nagki-Christmas party na eh. Pagtanggap mo, patay, hindi ko siya naisip. O, iba naman, ito pang malungkot na, ito mas malungkot. Pagdating ng Kapaskuhan, naku, yung mga, di ba, yung kamag-anak, nasa ibang bansa, ang lungkot. Hindi ho lahat masaya. Iba namatayan. Hindi lahat masaya pag Pasko. Kaya maraming madilim na bahagi at kung minsan, anak ko, magbabagong taon na naman. Sigurado ko, tataas na naman ng mga presyo. Nararamdaman nyo na? Kanina hindi pa madilim eh, no? Ngayon habang sasalita ako, dumidilim na lalo, no? Kasi narang, wow, ito na nga pinagsasabihan niya yung mga kadiliman. Kaya ngayon, ito pang malungkot, magkaroon ng pag-aaral, sabi nila, ang dami daw nagpapakamatay ngayong bata. At sabi nila, ano pa po, yung nawawalan sila ng pag-asa, ang dami nadidepress, ang daming nasisiraan ng bait. Parang, wow, ano nangyayari sa ating mundo? Nakuha ninyo? Padilim ng padilim. Napansin niyo ba? Yung iba ho, kanina liwanag pa eh. Nang pumikit, dumilim na talaga. Talagang ganun na mangyayari. Kasi padilim talaga ng padilim. So may pag-asa ba? Now, itong masarap. Sa atin, we have a sure hope. Di ba? Kumbaga, tiyak na tiyak. Na bakit? Now, bakit importante ito? Now, kwentuhan ko kayo. Nagkaroon po ng experiment. Ayaw niyang Nagkaroon po ng experiment si Kurt Paul Richter, siya po ng Harvard at John Hopkins. Siya po ay direktor ng John Hopkins sa PEDIA. Napakahusay niya po, biologist, talagang lahat, genetist, lahat napag-aral siya, talagang nagbigay siya ng malaking contribution. So medyo matagal na experiment na ito, 1957 pa. So ang ginawa niya, kasi itong mga daga, alam nila by their capacity, ayon sa kanilang pag-aaral, they can swim for as long as 50 hours. 50 hours sa dire-diretsong paglalangoy. Kanya lamang, nung kumuha sila ng daga to experiment, nilagay sila sa isang, box, na walang lulusutan. Alam nyo, wala pang 15 minutes, patay na. Wala pang 15 minutes. Sa madaling salita, may kakayanan sila to swim for 50 hours, and yet they died doon pa lang sa 15 minutes. Grabe naman yan. Bakit? Because they felt so helpless and hopeless. So ang ginawa nila, tinry nila for another experiment. Yung daga habang lumalangoy, siguro bago ba dumating ng 10 minutes, inaahon nila. Pinagpapahinga. Yung unang parte pa lang Tapos sa kanila binalik. Alam nyo, umabot yung iba sa kanila, lumangoy ng 60 hours. Grabe, no? Bakit? Kasi meron silang inaasahan na baka aahon tayo in a short while. In a short while, langoy pa rin ang langoy. Hanggang sa hindi na nakayanan ng katawan, sila po'y nangamatay. Kaya alam nyo, ganun kaimportante yung pag-asa. Kaya alam nyo, maraming tao walang kasiyasiya sa buhay kasi wala silang inaasahan.
And ang sarap nito, ang Kapaskuhan ay larawan ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ito po ay talagang tiyak na pag-asa. Now, alam nyo, ito magandang bahagi. Sa unang bahagi ng Kapaskuhan, isa sa mga kilalang tao na talagang ginamit ng Diyos, na parang, kung titingnan mo, halos mawawalan din ito ng pag-asa eh. Kaya bata pa naman. Kanya lang, sa panahon nila, talagang yung kasaysayan nila, ang tagal na nilang nag-aantay ng tagapagligtas. Yun ang kwento ng Israel. Bago dumating ang unang Pasko, talagang they were expecting someone na talagang yung pinangako ng Diyos mangyayari. Bakit? Since 720 BC, isipin nyo mabuti, nasa ilalim sila ng Babylonian Empire. Tapos after mga ilang years, napunta naman sila sa Medo-Persian Empire. Tapos after several years, napunta naman sila sa Grecian Empire. At this time, nasa Roman Empire na sila. Kumbaga yung mga pinakita ng Diyos na mangyayari kay Daniel, talagang naganap. Hanggang sa dumating sila sa Roman Empire. Hindi madaling buhay yon. Isipin nyo kung ang buhay natin, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng ibang tao, parang wala tayong sariling laya, hindi nakakatuwa. Parang mismo yung ari-arian mo, hindi mo magamit ng todo at nakikipagpatintero ka pa, naku, kawawa ka naman. Para maintindihan niyo, na nakikita niyo yung sa balita, halimbawa sa Scarborough Shoal. Hindi niyo alam. Ayan, buti na, nandiyan yung mga kasandalahan natin, no? Di ba? Halimbawa, purihin ng Panginoon Diyos sa mga kapatiran natin ito. Now, isipin niyo mabuti, tubig mo yon, tapos hindi ka basta makatawid. Di ba? Anong pakiramdam? Tapos ikaw yung mangingisda doon, hindi ka makapangisda. Anong pakiramdam? Sobra na itong mga to. Kala mo sino sila. Di ba? Parang isipin mo, yun, wala yun. Kasi marami pa naman tayong pwedeng puntahan. Yung mga taga-Israel, ang tagal nilang ganun ang kanilang karanasan. Type nyo? Parang nalungkot na kayo ha. At yun ang kwento. Kaya titingnan natin ang kwento ni Mary. Kaya, Merry Christmas. Merry Christmas. Bakit ka ho? Kaya we have to receive Jesus as she received Jesus because Jesus is God's sure hope. Dahil sa matagal na panahon, they're expecting Jesus to come. From Genesis 3:15, sinabi na ng Diyos, mula sa binhi ng babae. Hindi niya sinabi binhi ng lalaki. Ngunit mula sa binhi ng babae, ito ang yuyurak at sisira sa kapangyarihan ng dyablo. Are you following? Kaya talagang doon pa lang inaasahan na. Bakit binhi ng lalaki? Hindi binhi ng lalaki. Kasi yung lalaki ang talagang pinag-utusan ng Diyos. At dahil yung lalaki, pansinin nyo, kung babasahin nyo rin yung Genesis, nung tinukso, nung kumain na yung babae, nung prutas, walang nangyari. Ba't walang nangyari? Kasi just si God. Ang utos, binigay sa lalaki, hindi doon sa babae. Kaya nung kinain na ng lalaki, saka lang, nabuksan yung kanyang isip, hala, nakaubad tayo. Doon pa lang nagdating yung kasalanan. Doon pa lang, kaya yung binhi ng lalaki ang magtutuloy-tuloy, magmamana ng kasalanan sa ating lahat. Kaya lahat tayo pinanganak na may inherent na kasalanan. Nasusundan po natin. Kasi naipasa ho yun. Dahil kumbaga, yung pinaka ating nature, naging sinful na, napasa na ng tuloy-tuloy. Kaya ang kailangan, may magtagapagligtas na walang ganong nature para maligtas tayo. Kaya, kailangan sa binhi ng babae. Are you following? So, paano mangyayari yun? So, ito ang ating titignan. Nangyari po yan, nakakatuwa, pag kayo po'y nagbasa sa Lucas, for example, yung Lucas Kabanatang 1, bago natin, yung binasa ni Kuya Omar, ni Pastor Omar kanina, nagsimula sa verse 26, tama? Andiyan pa kayo? Okay. Verse 26. Siyempre may verse 1 yan. Nakuha niyo sabihin. Mula sa verse 1, pag binasa mo yan, sabi niya, ito ay aking siniyasat. Kumbaga, may mga eyewitnesses, ito ay kwento ni Jesus. Are you following? Kung paano siya nagsimula at ay panganak, ito yung kwento na yon. So, hindi ito legend, ito ay pinasa dahil sa mga eyewitnesses sila. Nakuha niyo? At mapapansin nyo rin na hindi ito bagay ng tungkol sa turo ni Jesus, hindi ganon. Kundi yung buhay ni Jesus. Kwento ni Jesus. Bakit importante yon?
Kasi karamihan ng mga pananampalataya, lagi sinasabi, ito yung turo ng aming founder. Ito yung turo. Pagturo, ibig sabihin, ito yung kailangan kong gawin. Ang kwento, ikaw ang bida. I need to do this para ma-experience ko yung kaligtasan. Ang amazing dito, kwento ito ni Jesus para ipaunawa sa ating lahat yung ginawa ni Jesus. Siya yung bida, hindi tayo. Nakukuha ninyo? Basahin niyo mamaya, kasi hindi ko yun ipapatatalakayan, hindi ko ikikwento ng buong buo yun. Gusto ko lang munang bigyan kayo ng background. Para pag nagbasa kayo ng Bible, may context. Are you following? Hindi natin magagawang isa-isahin ngayon yan. Pero punta tayo dito ngayon kay Mary. Diba? Si Mary, eto, siyempre nabubuhay siya sa isang madilim na panahon ng kasaysayan ng Israel. Sila'y nasa under sa Roman Empire. Wala silang kalayaan, talagang yung katulad ng mga normal na tao na talagang pwede lang gawin ang gusto nila. Katulad ng ginagawa ng iba sa inyo, malayang-malaya kayo, natutulog kayo, wala, hindi kayo parang nag-aalala na baka magisingin ako. Hindi, go ahead. By all means, rest. Diba? Ganyan, di ba? Parang ganyan, malayang-malaya kayo. And obviously, you cannot experience that, yung ganyang freedom, kung nandito kayo. Kasi, hindi nyo to bahay. Pero sa bahay nyo, walang makikialam. Yun ang laya. Si Mary, walang ganong privilege. Kasi, bagamat lupain nila yon, nasa ilalim sila ng Roman Empire. Ngayon, biglang, for some reason, biglang nagpakita itong parang lahat sila, umaasa sila ng, Lord, kailan mo tutuparin yung sinabi mo? Kaya naman, bakit meron silang pinanghahawakan? Sabi niya, therefore the Lord Himself will give you a sign. Bibigyan ka ng sign. Sabi nga, behold, a virgin will be with child and bear a son. Ito na yung magiging katuparan ng Genesis chapter 3. Di ba? And sabi ganoon, and she will call His name Emmanuel. So lahat sila, may inaasahan sila. Sana, sino kaya yung mapalad na babaeng yon? Sino kaya? Isa lang pwede nun eh. Nakuha ninyo? So they were expecting, eto na, darating na to. Ang tagal na natin nag-iintay. Kailan ba darating ang Panginoon? Parang pakiramdam natin ngayon, parang kailan darating si Lord ng pangalawang ulit? Di ba? Para matapos ang latong problema na to. So, noon, ganun din ang kanilang nararamdaman. Ang tagal na. Imagine, ilang taon na, ilang libong taon na ang lumipas nang pinangako ng Lord, almost 4,000 years. Can you imagine? Ang tagal na. Tapos ito naman, mga ilang libo na naman. Gano'ng katagal to? Now, para maunawaan natin kung paano tanggapin yung si Jesus at maranasan yung God's sure, parang hope na binibigay, God's sure hope na binibigay sa atin, tatlong bagay. Kailangan maintindihan natin yung grace, yung gospel, at yung glory ng Diyos. Nasusundan po? Yan po ang ating pag-uusapan. So, balik tayo. Pinipicturean nyo pala. Ayan na, pwede na. Okay? Pwede na. Ay, ayaw nyo na. Okay. Balik na tayo. Okay, si Mary, Christmas. Anyway, receive Jesus, God's sure hope. Ano ibig sabihin ng I don't deserve it? Kasi pag sinabi mong grace, binigay sa iyo na you don't deserve it. Parang, hindi ito dapat, ang karapat dapat sa akin, hindi ganon. Ang sinasabi mo, parang, wow! Binigay sa akin to, ako pa! Parang naalala ko yung sa Squid Game. Natawa ka. Kasi kapag anak ko kulit-kulit, sabi niya, Papa, tingnan mo to. Sabi, nakita ko na yung dulo na lang nga eh. Yung pinakamama na sinisiraan niya, siya pa pinili para isali. Diba? Ngayon kasama na sa finals. Nandamay pa sa iba. Sabi ko, panoorin nyo rin. Pero surprising, iyak yung ali. Kasi naramdaman niya, tapos ito pang malungkot, yung mama pa, unang nawala kaysa sa kanya. So, yung ali, iyak ng iyak, ito pa'y igaganti mo sa akin. Pagkatapos kitang siraan, backbite, ako pa yung pinili mong maging partner. Grabe, no? Parang, what? Parang, I don't deserve this. Nakakaya naman. Di ba? Kanyari, sa itong Pasko, marami sa inyo makakatanggap ng regalo. Di ba? Tama ba? Sino sa inyo umaasa ng regalo? Sino umaasa? Ayan. Pag umaasa na kayo ng regalo, hindi na grace yan. Inaasahan nyo na eh. Ito ang grace. Hindi mo inaasahan, biglang binigyan ka. Binigyan ako ng regalo. Tapos ang pinakamaganda pa, yung hindi mo inaasahang ibibigay ng tao na yun. Parang bigla kang binigyan ng kotse. Wow!
Tapos nung makita mo, wala palang makina, siyempre, magagalit ka na naman, di ba? Pero pag tinignan mo, binigyan ka nga parang hindi ka nga, parang who are you to deserve it? Parang ganyan, di ba? Parang binigyan ka, sino ka naman? Or binigyan ka lang ng, binigyan ka ng regalo ng house and lot. Parang wow! Parang house and lot, di ba? Hindi naman niya sinabi na equity lang ang binayaran niya. Maghuhulog ka pa pala, di ba? Pero again, you don't deserve anything. Yun ang grace. Are you following? Hindi mo inaasahan. Pero pag inaasahan mo, hindi ka acting in grace. Kasi pag ang nangyari yan, sasama pa loob mo. Ito lang. Niregaluhan ko siya ng ganito, tapos ito binigalo sa akin. Grabe naman itong taon to. Ang kapal nito. Diba? Parang sa exchange gift, nalala niyo exchange gift. Nung nalala ko ng bata kami, exchange gift, piso yung exchange gift Tapos tumanggap agad, pagtanggap na, 90 centavos lang po ito. Galit na galit, 90 lang to. Hindi, may nakaipit na gis dyan. Meron nga nakaipit na gis para eksaktong piso. Pagka ganun, hindi mo feel yung grace, tama? Kasi ang grace, yung parang piso lang usapan, ang binigay sa'yo 1,000. Naka niya? Ayan, so dito tayo ngayon. Si Mary, ganun-ganun din ang kanyang naranasan. Naranasan niya yung grace ng Diyos. Look at this. Paano niya naranasan? Nung naka-6 na buwan na, si Angel Gabriel ay pinadala ng Diyos sa city ng Galilee called Nazareth. Yung 6 na buwan na yan, ang basihan niyan, si Elizabeth. Nung binisita ng anghel si Elizabeth, nabuntis siya. Yun, may edad na yun. May edad na siya, imposible ng manganak. Sa Diyos naman, walang imposible, di ba? Kahit si Sarah nga, 90 na, nagbuntis pa Ito ngayon, nabuntis siya. Tapos itong amazing part, ang pinuntahan niya, isipin niyo mabuti sa Galilee na taga Nazareth. So, 6 months na si Elizabeth, nung panahon na yon, inutusan naman ng Diyos si Gabriel, pumunta sa Nazareth. Ba't sa Nazareth pa? Hahanap ka na rin lang naman ng tao na yung gagamitin. Ba't taga Nazareth? Alam yung Nazareth, hindi magandang lugar ang Nazareth. Kaya nga sabi ni Nathaniel, meron bang mabuti na nanggagaling sa Nazareth? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, pangit yun. Hindi maganda. Parang walang mabuti doon. Pero pinuntahan niya, taga Nazareth. Sa isang virgin engaged to a man. Bagamat hindi pa siya nakikipagtalik, pero engaged siya sa isang lalaki. Ang pangalan ay Joseph. Bagamat si Joseph ay descendant ni David, noong panahon na yun, wala nang halaga yun kasi they are all under Roman Empire. Kaya mahirap na rin sila. Hindi na sila royal blood yan. Ano sa-isay ng royal blood na pare-pare kayong alipin ng Roman Empire? Nakuha ninyo? Tuloy na tayo. And virgin's name was Mary. Okay. Ngayon, sabi niya, after these days, si Elizabeth, yung asawa, di ba, sabi niya, became pregnant and she kept herself, sorry, huwag niyo na intindihin pala. So, binalikan ko lang yun kasi yun yung pinanggagalingan ng 6 months. Sorry Ito na, tuloy na sa 28. And coming in, he said to her, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Siyempre, parang, ang batian kasi noon, parang ganito. Kunyari sa atin, "Hi, good morning," ganyan, limawa, ganyan, ang batian. Ito, ibang klase. Ang swerte mo! Hindi mo naman siya kilala. Di ba parang, ano pinagsasabi nito? Noon, ang batian doon, "Shalom." Di ba, ganyan. Bigla sinabi ganyan, "Sobra kang pinagpala." Parang, grabe ka, sobra kang pinagpala. Isipin mo, naka-exclamation point yan, Hindi mo kakilala yung tao, bilang, "Grabe ka, sobra kang pinagpala." Parang, ano problema nitong mama to? Siyempre, kakabahan ka din Parang, anong problema? Ang problema, sabi nga, siyempre, anghel yan, no? Huwag niyo isipin na parang baby na, sobra ka pinagpala. Wala ganun. Malaki yan. Kasi siyempre natakot siya. Sabi niya, parang ang labo naman itong utos at pinag-iisipan niya, anong klaseng bati yan? And sabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Mary. Dahil, parang, merong biyaya ang Diyos para sa'yo." Kaya yung found favor, biyaya yon. Nakuha ninyo? Parang, grabe, parang ang gaan ng loob ng Diyos. Meron siyang blessing sa'yo. Meron siyang favor sa'yo. Kaya yun, parang sasabing grace, meron siyang gift sa'yo. May gift siya sa'yo. Talagang sabi niya, sobrang ipagkakalob niya sa'yo. Gift. Parang, si God, may gift. Now, itong amazing part, "And behold," sabi nga nun, "you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus." Now, listen.
Para maintindihan mo, para ito'y talagang gift or grace, talagang kamangha-mangha itong regalo na to. For example, kung binigyan lang kita ng isang regalo na parang maliit na bagay, hindi mo papansinin eh. Hindi mo isipin na, ganda naman. Hindi. Unang-una, ang regalo sa'yo ng Diyos. Okay, gisingin mo katabi mo, sabi mo, etong regalo sa'yo ng Diyos, sabi kay Maria. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Ha? Magkakaroon ako ng anak. Mga 13 to 17 years old pa lang itong batang to, ha? Most probably, mga 13 to 15 nga lang eh. Sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Pero tatawagin mo siyang Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, the Lord is our salvation. Sa Hebrew, parang si Joshua. Joshua, naalala ko yan. Yan yung nagligtas sa amin noon. Siya yung nagtawid sa amin, nagdala sa amin sa lupang pangako. Papangalanan mo siyang Jesus or Joshua. Wow! Ngayon, ito ang mabigat. Dapat mong maintindihan, itong regalo nito, hindi to simple. Kasi magkakaanak ka, hindi lang basta magkakaroon ka ng anak. Siya ay, tawag, the Son of the Most High. Paano siya magiging Son of the Most High? Ako magkakaanak. Hindi mo naintindihan. The Lord God will give him the throne of his father David. Kung ikaw yung nakikinig, iniisa-isa niya. Son of the Most High, son of, talagang ano siya, the throne of his father David, marirestore na yung aming kaharian. At hindi lang yun. He will reign over the house of Jacob forever. Tapos sabi niya, and his kingdom will have no end. Kung ayun nakakarinig ng ganon, alam mo, magkakaanak ka, dalaga ka pa, no? Magkakaanak ka. At yung anak mo, napakadakila. At hindi lang yun, uupo siya sa trono at siya na ang hari hanggang sa kawalang hanggan. Kung ikaw yun, joke ko yan. Joke ba ito? Joke? Pag-isipan niyo mabuti. Teka, parang hindi biro to. Itong natanggap mong regalo, hindi ordinaryong bata to kung magkakaanak ka. He is the Most High, willing to become a baby para ano? Nakuha niyo yung sabihin? Pag narinig nila, tayo hindi na maintindihan, pero para sa kanila, para Hari David, ito yung inaasahan namin na magliligtas sa amin mula sa iba't ibang kapangyarihan. Ito yung inaasahan namin magbabalik sa amin sa aming glorious days. Are you following? So parang, siyempre nag-aagaw sa isip niya yan. Hindi lang yun, hindi siya natapos doon. Pag tinalon natin yung verse 35, sabi niya, the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High. Pansin niyo, inulit ulit. Sabi niya, will overshadow you, and for that reason, the Holy Child, kakaibang bata to, He's set apart from all other children. Sabi niya, shall be called the Son of God. Pag habang pinapakinggan mo yan, Diyos? Kasi ang intindi ng mga Hudyo, pag sinabi mong Son of God, God, equal with God. Nagkakandinan tayo. Kaya nga si Jesus, when He called Himself Son of God, babatuhin siya ng mga Hudyo eh. Bakit? Because you're claiming yourself equal with God. Ngayon, itong si anak, Diyos, ako magiging nanay. Now, tingnan niyo yung kadakilaan ng Diyos na to. Sa marami, nyari, mapa-Hudyo, mapa-Islam, hindi lang ma-imagine yung Diyos magkakatawang tao. Parang He is so great to become human. Nakuha ninyo? He's so great to become human. But here's the greatest. Our God, the God of Christianity, is so great that He is willing to become human just to save you and me. Just to give us a living hope. Pag-isipan niyo mabuti. Naalala ko, nag-attend ako ng seminar noon, mayroong nag-speaker ganito. Totoo ba ang Diyos is everywhere? Sabi ganun, no? Sabi niya. Tapos biglang sabi niya, nandyan siya kahit saan? Nandun ba siya sa, tawag din yung Poso Negro? Poso Negro ba yun o negra? Ano ba yun? Negro o negra? Babae ba yun o lalaki? Ano na? Negro. Negra. Negro. O negro na lang. Medyo bias kayo ha, ginawa niyong negro ha. Di ba le? Poso Negro. Di ba? Nandyan din ba si God? Sabi nung kung ikaw si God, pupunta ka dyan? Di yan, tawanan. Pero alam nyo, habang nakikinig ako, bigla ako napaisip, Panginoon, salamat po. Dahil kabang nalaglag ako sa Poso Negro, pupunta ka pa rin doon.
kahit anong baho nun para kunin mo ko. Yan ang Diyos ko. Nakuha niyo ibig sabihin? The God we're serving, kaya sobrang gracious to. At yung natanggap ni Mary, sobrang favor to. God is very much willing to leave the comfort of heaven just for us to be saved. Biro mo, pupuntahan niya yung lupaing sinira ng kasalanan, sinira ng kasinungalingan, sinira ng kasakiman, sinira ng kadiliman. Tapos itong Diyos na napakalinis, willing to be so low, most high, and yet willing to be so low para lang iligtas ang bawat isa sa atin. Saan ka nakakita ng ganong Diyos? He is so great, willing to be so humble just for us to be given sure hope. Yun ang ating Diyos. Now, ito pang amazing part. Hindi pa natapos doon. Tuloy tayo. Sabi niya, paano mangyayari yun? Dalaga pa ako, tsaka virgin pa ako. Hindi, wala pang lalaking nakaano sa akin. Hindi pwede yun, di ba? Meron pang nabubuntis ng hindi na lalagyan ng lalaki. Kumbaga, laying, mas na yung manok pinakain lang, ng itlog na. Baging itlog yun, pero hindi magiging manok yun. Nakuha ninyo? Pero ito, paano mangyayari yun? Sabi nga ng anghel, hindi. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, and for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Wala ka dito. Everything will be God. He will overshadow you. Just allow yourself, then He will overshadow you, at siya mismo ang kikilos para sa lahat. Wala kang magagawa dito. Ako lang. Nakuha niyo yung sabihin. Now, ito po ang amazing part. Tingnan niya. Ito pong regalo na to, di ba? Sobrang dakila. Normally, yung dakilang regalo, may meaning din yan eh. Sometimes it shows how bad our situation is. For example, kunyari may nagbigay sa akin ng t-shirt. Ang binigay, XXX. Andiyan pa kayo? Pagbukas mo, XXX. Ganun pa talaga ako kataba? Nakuha niya na. Bigla ka magtatanong, ganun pa talaga lagay ko? Sobrang taba ko na ba talaga? Nakuha niya. Tapos biglang mayroon naman nagbigay ng halimbawa lang. Hindi ko sinasabi may nagbigay ha. Halimbawa lang to ha. Kasi iniisip niyo kagad, may nagbigay siyang ganun kalaki. May nagbigay sa'yo ng halimbawa, Rogaine. Pag ganun ba talaga ako kakalbo? Nakuha ninyo? Parang ang lalim nyo mag-isip ha. Diba? Bigla mo maisip, kung sincero to nagbigay na to, ganun pa talaga itsura ko. So, ang hirap tanggapin, no? And imagine, God is saying, I am giving you my son. I am giving you my only child. Ganun ba't katindi yung problema ko? Naunawahan nyo? Hindi ba kayang gabutin lang at ayusin ng anghel yan? Hindi ba pwede magpadala lang siya ng iba na pwede magligtas sa amin? Ganun pa talaga katindi yung aming kinalalagyan at kinasasadlakan na kailangan mismo yung Diyos ang paparito para iligtas kami. Andyan pa kayo? So sobrang lalim pag-iisip mo, nakatulog ka Papapikit Tsaka tuloy-tuloy. Hindi, honestly, marami sa atin hindi natin pinag-isipan yan Kaya minsan hindi natin appreciate yung ating kalalagyan. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi mo naintindihan. Iba ang lagay natin. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, listen to this. Sabi niya, alam mo ba, para maintindihan, si Elizabeth, di ba? Hindi ka maniwala mabubuntis ka dahil virgin ka. Alam mo ba si Elizabeth? Matanda na yun. Parang sinasabi lang, matanda na yun. Buntis na siya ngayon. Hindi niya pa alam. Buntis na siya ngayon. At sabi nga, at tatawagin niya, sabi niya, ngayon nasa ano na siya. Timo, baog siya Naalala mo, baog siya. Ngayon, sabi niya, 6 months na siya. Preggy. Kung kausap niya nga, baog yung pinsan mo, naalala mo, ngayon, buntis na. 6 months na nga Sabi niya, dahil walang imposible sa Diyos. Alam niyo, ito na-amaze ako sa Diyos, no? Pag iniisip ko, tingnan niyo kung paano nag-ooperate yung grace. Una, bakit niya pipiliin yung virgin? Dahil sabi ni God Okay. Bakit si Mary? Sa dami ng mga babae dyan. Pag hindi niya, bakit si Mary?
Kasi siya yung at least kabahagi pa rin ng tribe of Judah. Kasi si Joseph, boyfriend niya, at least si betrothed sa kay Joseph, at least nasa linya ni David. Kasi yun ang panggagalingan ng tagapagligtas eh. Okay. Bakit naman si David pa ang pinili niya? Sa dami naman ang pwede. Anak ko niya? Kasi si David, kasama yan sa tribe of Judah dahil the scepter will not leave the tribe of Judah. Yun ang pangako ng Diyos eh. Okay. Bakit naman si Judah pa? Sa dami nila magkakapatid, 12 sila. Bakit kay Judah pa? At hindi si Joseph yung mabait. Di ba? Sabi niya, sabi kasi ng Diyos dapat kay Judah At saka kailangan anak ni Jacob. Bakit naman si Jacob, hindi si Iso? Mas mabait si Iso kaysa kay Jacob. Nasusundan niyo pa? Basta sabi ng Lord, galing kay Isaac ba't si Isaac, hindi si Ismael? Basta sabi, anak daw ni Abraham, pangako ng Lord na anak ni Sarah. Bakit si Abraham? Pwede naman si Nahor. Pwede naman yung iba niyang kapatid. Bakit kasi, pwede naman Pilipino o Chinese, Espanyol, Amerikano. Bakit sila pa? Pag-isipan niyo mabuti. Yun ang ibig sabihin ng grace. Choice ni God yun. Hindi yun dahil sa kung sino tayo o mabait tayo, kundi may choice si God, may nalalaman si God na hindi natin nalalaman, at yan ang ginawa niya, pinili niya para tayo iligtas ng Panginoon. Sa marami sa atin, natanggap natin ang kaligtasan. Sino sa inyo nakaranas ng kaligtasan ng Diyos? Bakit ikaw? Ano meron ka para ikaw ang piliin ng Diyos? Dahil ba gwapo ka? Dahil ba mas matalino ka? Yun ang tinatanong ko noon ba't ako? Kunyari ko ako naglilingkod sa Diyos, bakit ako? Hindi naman ako pinakagwapo sa bahay. Pag-isipan nyo, hindi ako matangkad. Di ba? Hindi ako matalino. Bakit ako? Bakit kasi lahat ng pinili ng Diyos, si Abraham, imposible magkaanak kay Sarah dahil baog. Si Rebecca, baog. Si Rachel, si Leah, hindi maganda, hindi mahal ng doon ang pinili. Sa lahat ng yun, laging may imposibleng ginagawa ang Diyos. Napansin niyo ba? Sa lahat ng tao, parang inisip ko, kung yung mga bagay, imposible, lagi makikita mo si God. Kasi in our weakness, God is glorified. Kaya yung grace ni God, nakikita mo, nothing to do with your qualification. Hindi sinasabi ng Diyos yung mayaman, wala ng kaligtasan. No, what He's saying is, lahat ng yan na out ka sa Diyos, choice ni God na iligtas ka. Kaya sobra dapat tayong pasalamat and say, God, thank you, niligtas mo ako. Sa dami ng taong pwede. Ngayon, lagay natin na mas practical. The mere fact na nagkaasawa ka, blessing yan sa Diyos. Ba't ako binigyan ng asawa ng Diyos? Galit ba siya sa akin? Napakatama ng ugali nitong lalaki na to. Alam mo, sa totoo lang, sa dami ng babae naghahangad mag-asawa, ikaw pa nakapag-asawa. Tignan mo yung asawa mo. Sa dami naman yan, bakit bakulaw pa yan? Hirap hanapin yan, Sa Zoom mo lang makikita. Grace ni God yan. Nakuha ninyo ibig sabihin? Kaya naalala ko yung asawa ko, tinanong ng anak ko Ma, anong nakita mo kay Papa? Bakit siyang pinili mo? Di ba? Ito mas exciting part Sabi niya, alam mo si Papa mo, mabait na. Pangit pa. Isipin mo, sa dami namang pangit sa mundo, napili pa ako. Nakuha nyo? Naintindihan niyo sabihin? Kahit doon ko naintindihan, grace lang talaga ni God. Grace lang ni God. Kaya nga pag ako natutulog, nakikita ko, binigyan ako ng asawa ng Lord, ganito kaganda. Hindi ako makapaniwala. Para ako pa rin nanaginip. Nakuha niyo yung sabihin. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sa dami nang pwede makatabi, ba't pa ikaw? Di ba? All by God's grace. What I'm saying is this. Wala tayong pagmamalaki. Ganon din kay Mary. Nothing is impossible with God. Alam niyo, lalong-lalo na sa bagay ng kaligtasan. Meron pong lalaking mayaman, lumapit po kay Jesus. Sabi niya, Lord, paano ba maligtas? Kasi sa kanilang kaisipan, pag mabait ka, mayaman ka, bless ka ng Diyos, malapit ka sa Diyos. So itong maman to, lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, paano ba maliligtas? Paano ba makakapunta ng langit? Ang sagot ni Jesus, alam mo ba yung 10 utos, alam mo ba yung utos ng Diyos? Ay, opo, nagawa ko po lahat. Sige, iwan mo na lahat ng yaman mo, sumunod ka na sa akin. So ibig sabihin, hindi pa yan kasya. Ngayon, parang kung maligtas ka, halika, sumama ka na sa akin. Ibenta mo lahat ng yaman mo.
Nalungkot yung mayaman, tumalikod, lumayo kay Jesus. Now ito, ano sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyong katotohanan. Sabi niya, napakahirap sa mayamang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, o kaharian ng langit. At inuulit ko sa inyo, mas madali pa nga yung kamelyo na pumasok sa mata ng karayom. Sabi gano'n, kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung etong mababait na to, mayaman na, imposibleng makapasok, sino pa? Nakukuha ninyo? Kaya yun ang sagot ng mga alagad. Sabi niya, nung marinig ito ng mga alagad, nagulat sila. Sabi, sino pang maliligtas? Kung yan nga mayayaman, kami pa? Parang ang labo, hindi na kami maliligtas. Paano na? Ano sagot ni Jesus? And looking at them, Jesus said to them, with people this is impossible, but with God, all things are possible. Alam nyo, marami sa atin dito, siguro pag tinitingnan nyo yung sarili nyo, parang, maliligtas ba ako? Kaya minsan ang dilim-dilim na ng ating kinabukasan, parang feeling natin, Lord, pakikinggan mo ba ako pag nanalangin ako sa iyo? Lord, ang dami kong problema, makikinig ka pa ba sa akin? Lord, maliligtas mo ba ako sa kalalagayan ko, sa karamdaman ko? Lord, masama ako, alam ko, I deserve this. Kaya ibang pakiramdam natin, pinaparusahan ako ng Diyos, kaya ako nagkakaganto. Sabi ng Lord, alam mo, ito na sasabihin ko sa iyo. Pag kung naisip mo, parang imposible akong tanggapin ng Diyos, and God said, no, yes, with you, with your strength, with your characteristics, with your attributes, impossible. But with God, nothing is impossible. Minsan isipin mo, anak ko ba, may pag-asa pa ba yan? Parang malabo na yan eh. With God, nothing is impossible. Yung asawa ko, ang labo na yan. Hindi magiging Christian yan. Yung asawa ko, babaero yan. Minsan ang lalaki na nga eh. Ano sa'yo? Yan? Nothing is impossible with God. Yung boss ko, imposible yung boss ko. Nothing is impossible with God. If God's grace works, kahit ano pang klaseng tao yan, kayang iligtas ng Diyos yan. Nagkakaintindihan tayo. Nothing to do with us, nothing to do with our evaluation, nothing to do what people say. It's all about Jesus. Kaya ganun din na sinasabi niya kay kasi lahat tayo nagkasala. Fall short, talaga imposible na. Buti sana kung nagkasala lang eh. Ang problema pa yung mga duwag. Biro pa kasama pa yung duwag. Yung mga unbelieving, abominable, mga karumal-dumal ang pinaggagawa. Murders, mamamatay tayo, immoral na kita, mangkukulam. Sabi niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At lahat ng sinungaling, ligtas ka na dito sa iba eh. Hindi ako duwag, no? Tapang ako. Ito, hindi ako, napapagpapaniwala ako, abominable. Hindi ako gumagawa ng anumang karumal-dumal na bagay na kinain ng sariling anak. Wala akong ganun. Ginahasa ang sariling anak. Wala akong ginawang ganun. Murderers, wala akong pinatay. Immoral, hindi ako aamin. Sorcerers, hindi ako mangkukulam. Pero sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala, no? Liars, sige nga. Sino hindi pa nagsinungaling sa inyo? Sino? Tingnan niyo, walang makapagtaas, di ba? Sabi mo sa tabi mo, sinungaling ka talaga. Lahat tayo sinungaling eh. Yari na tayo. Nakakatawa lang, no? Pero ang bahagi daw natin ay salawa na nag-alagablab ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. And we're not talking about 10 days, 15 days, 30 days, 1 month, 1 year. Eternity. Ganon katindi yung problema natin. Kaya God Himself has to come because no one else can solve our problem. Human beings cannot solve it because we are all sinners. Nobody can come and say, I will save you. Dahil lahat tayo makasalanan. Kaya sabi ni God, ako na pupunta. At kailangan kong dumaan sa isang birhen. Bakit? Kasi ganito yung utang. Matindi kaya kailangan ko i-convert. Kumbaga, kung ang utang mo, piso at ang pera ay dollars, kailangan ko i-convert pa sa piso. And since ang utang natin is eternal death, si Jesus, si God, eternal life. Kasi, para lalo natin maklaro. Kung ang utang halimbawa ni Kuya, 1 billion, sino makakatulong sa kanya? Yung taong merong ding at least 1 billion. Tama ba? Kung wala siyang 1 billion, walang makakatulong sa kanya. Lumapit ang kanyang kaibigan. Alam mo, mahal na mahal kita kaibigan. Tutulungan kita. Bayaran natin utang mo. Magkano pera mo?
1,000? Di na alam, walang kulang. Yung naipon ko nga 10,000, hindi kasa ang kailangan ko, 1 billion So, ito si God, dumapit. Ito si Bill Gates, sabi niya, o sige, napakabait mo, iho. Nakita kita, may bigote kang bait mo, ha? Babayaran ko utang mo, maniniwala ka? Kasi meron siyang billion Di ba? Pero ang problema ko, mga software pa, mga Microsoft software. Ibebenta natin muna, ha? Para maging pera. Iko-convert natin. Ganon din ang sitwasyon natin sa Diyos. Ang utang natin, eternal death. At ang pwede lang magbayad, may eternal life. Ang problema, yung eternal life, kailangan mamatay. Paano mamamatay ang eternal life? Kaya kailangan niya magkatawang tao. At siya'y namatay. At nabuhay na magbuli, bayad ang utang. Nakukuha natin. Pero pwede naman sabihin ni Kuya, teka, huwag mong babayaran ang utang ko. Kasi pag binayaran mo, nakakalalaki ka, ha? At ano ibig sabihin? Alipin mo na ako, ha? Kahit hindi mo ako alipinin, may utang na loob ako. Alangan naman, hindi na ako makatanggi pag may request ka. Isipin mo, kaya iba ayaw tanggapin yung solusyon ng Diyos, isip nila, nakakalalaki. Isip nila, ayaw ko magpasakop sa Diyos, mamatay na lang ako. But that is eternal death. Are you following? Yun ang ating sitwasyon. Kaya nga, yung grace ng Diyos, lalo mo lang maintindihan, kasi yung binigay sa iyo ng Diyos, eksakto sa pangailangan mo. You need to be reconciled with God by forgiving us. Pero yung forgiveness ng Diyos, because He's a just God, kailangan bayad ang utang. Kaya nga sabi nga ni Max Lucado, if our greatest needs had been information, ang ibibigay sa atin ng Diyos, educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. But since our greatest need was forgiveness, God sent us a Savior. Kailangan, ganun katindi yung ating sitwasyon. God so most high, ito yung kasadlakan natin, ibibridge mo yan. You need the very precious Son of God to come upon us. And that's the grace of God. Are you following? Minsan hindi natin na-appreciate kasi alam natin mabait tayo Papakita ko sa inyo kung gaano tayo kasama, ha? For by grace you've been saved through faith. Are you following? That not of yourselves, it is a gift of God. Not as a result of works, so that no one may boast. Kita nyo? Kung gawa natin, pwede ba tayo magmalaki? Tama ba? Now, ito bang magtotoo? Kung tayo po ay gagawa ng mabuti, para lang hindi na tayo magbayad ng utang, hindi mabuti yun. O sample, ano pangalan mo, iho? Ha? Tom. Pasensya ka na, mabingin ako Si Tom, halimbawa si Tom. May utang ako kay Tom ng 1 milyon. Tapos ito ko, napadalan ko siya ng kakanin. Hi, Tom. Papadalan ka, mabuti ba yun? Mabuti? Nagpapadala ng kakanin? Tapos, ay Tom, pag kailangan mong driver tawagan mo lang ako. Pagdadrive ko si Tom. Tapos, mamaya konti, sabi niya, Tom, pag kailangan mo ng kasama, tawagan mo lang ako. Sasamahan ko si Tom. Mabuti ba ginagawa ko? Tapos sinisingil na ako ni Tom. Pare, yung utang mo sa akin. Ginagawa na kita na mabuti, tapos sisingilin mo pa ako? Grabe ka naman. Kaya kung nga ginagawa ito, parang hindi mo na ako singilin Mabuting ginagawa ko? Hindi, manipulasyon yun. At maraming tao ganyan gagawin. Papakabait ako, God, ligtas mo lang ako. Wag mo na akong pagsingilin. Hindi, anak, may utang ka. Kamatayan, no? Ang utang mo walang hanggang kamatayan. Kala mo mababayaran mo yan ng pagbigay-bigay ng tulong sa mahihirap? Galing din sa akin yung perang yan? Akala mo makakatulong yan sa pagbubuhat mo ng bigati ng ibang tao? Ako nagbigay ng lakas sa'yo? Lahat ng yan, utang mo sa akin. Pagkatapos, sasabihin mo, nagbabayad ka, yung kabutihan mo, manipulasyon, hindi yan mabuting gawa. Kaya nga, kailangan maligtas ka muna by God's grace. Digaluhan ka ng Diyos ng kaligtasan na hindi na kailangan ng gawa mo para makagawa ka na ng mabuti. Okay ba yun? Kaya ang karugtong yan, maligtas ka muna, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Na para maintindihan nyo lahat, naalala nyo, ang ginawa tayo ng Diyos in the image of God, to do good, in the image of God. Kanya lamang, we rebelled against God, so we decide, tayo na nagdesisyon,
on what is good and what is evil. So we went against the Lord. So anong ibig sabihin yan? Naging selfish tayo. Nakuha niyo po? Kasi sabi ng Lord, now, ililigtas kita, ibabalik ka sa original design mo to do good works. Na hindi na sarili ang iniisip mo, kundi ginagawa mo to para sa kalwalatian ko. Kaya nga, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. Ano ibig sabihin nun? Ni sa pagbigay mo ng tulong, hindi mo naiisip na yun ay para sa'yo. Hindi mo naiisip na ikaw ang nagbigay. Inisip mo, ay hindi, ginamit na ako ng Diyos. Uy, thank you sa bigay mo. Wala si Lord lang talaga yun. Paano mo malalaman na talagang ginawa mo yun na hindi alam ng kaliwa? By the time na nangailangan ka, nilapitan mo yung mga tinulungan mo, hindi sila tumulong sa'yo. Ano sagot mo? Ang kakapal ng mukha nila. Pagkatapos silang tulungan, mga walang utang na loob. O di alam ng kaliwa mo yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka tinulungan, Lord, salamat po, ikaw lang ang talagang pinanggagalingan ng tulong. Hindi naman tulgo sa tao ito. Salamat pa rin. Alam ko hindi nila kaya, pero kaya mo. Di alam mo na hindi ka naniningil. Nakuha niyo po? Yan ho ang hindi naintindihan ng maraming tao. Kasi lahat tayo contaminated by selfishness. Para tayong taong naawa sa isang matanda, bigyan natin yan ng kumot, giniginaw. No, hindi ba katulog sa service, bigyan natin ng kumot. Eh nagkataon, mayroon kang sakit na nakakahawa. Yung buti sana yung sakit na patay agad. Yun dahan-dahang pinapatay mula kuko, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Kada araw nadadagdagan ng kasing laki lang ng kuko. Hanggang sa ikaw ay nabubulok na lamang, buhay ka pa pero bulok ka na. Yun yung sakit. Ginamit mo yung kumot, nakakahawa, binigay mo doon. Nakatulong ka? Mabuti yung ginawa mo? Mabuti yung pagtulong ng pagbigay ng kumot. Pero dahil kontaminado ka, makakamatay ka pa. Kaya yung mabuti mo, parang basahang marumi sa harapan ng Diyos. Are you following? Andiyan pa kayo? Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya kailangan iligtas niya muna tayo for us to become His workmanship to do good works. Kaya iba, pinagpipilitan lang, hindi. Yan ang ating kaligtasan. All of us were saved because of God's grace. The Most High willing to become the most low to save us from our lowest point to bring us back with Him in eternity. Yan ang ating Diyos. Yan ang grace na tinanggap natin mula sa Panginoon. Yan ang grace na naranasan din ni Mary. Now, kaya naman, I must tell this to somebody else. Kasi I must tell someone about this good news. Kasi meron ng solusyon sa problema natin. Di ba? Now, paano yan? Paano nangyari yan? Tingnan nyo. And Mary said, behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel departed from her. Anong ibig sabihin nito? Here is Mary, bigla siya, naniwala sa sinabi ng anghel, okay, gawin niyo po, dahil ako lamang po'y lingkod lamang ng Diyos. Do whatever we wish. Di ba? In other words, para siyang nagpahayag ng kanyang pananampalataya. And this is what Elizabeth said. And blessed is she, referring to Mary, who believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. Naniwala siya, nagagawin ng Diyos yung kanyang pangako. Nasusundan po. Hello? Now, ano bang nature ng pananampalataya? Isa sa mga kapahayagan ng pananampalataya ito. Sabi ni Paul, but having the same spirit of faith, kapareho ng pananampalataya, according to what is written, I believe, therefore I spoke. Kasi kung talaga naniniwala ka, andito yan, mag-uumapaw yan eh. Hindi mo yung basta-basta ikikim-kim eh. Kunyari kung naniniwala ka si Jesus lang ang tanging tagapagligtas, alam mo yun na lang ang tanging solusyon sa problema natin, imposible hindi mo sabihin eh. Kunyari kung tayo po kung tayo po ay nakadiskubre ng gamot sa isang sakit, di ba, marami sa atin, ang gagaling natin magkwento, kinikwento natin, uy, alam mo, mula nang pinahid ko itong langis na to, nawala yung mga pimples ko eh. Di ba? Subukan mo. Ano ba klaseng langis yan? Basta, pagpirito ko ng isda, kinuha ko yan eh. Di ba? Basta nakita mo ng solusyon, parang gusto mo ipasa sa lahat. Di ba? Kaya nga nung nagka-issue nung sa COVID, di ba? Magsuob ka lang. Uso naman suob. Iba naman, ito lang gamitin mo. Di ba? Kahit sa dengue, hindi, uminom ka lang ng tawa-tawa. Di ba? At least pag namatay ka, nakatawa ka. But what I'm saying is, lahat na maintindihan natin sikreto, gusto natin ipasa sa lahat. Ay, yung pinakamanakin natin problema, si Jesus na yung sagot eh. Di ba? Yun lang makakaligtas tayo sa kasakiman. Ang laking bagay na si Jesus yung sagot eh. Naintindihan niyo po? So sabi niya, kailangan ikwento mo to, kaya I believe, therefore I speak.
knowing that He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with joy. Kaya nga doon sa lumang tipan, may pangyayari. Kinakain na nila yung anak nila sa sobrang tagutom. Ngayon sabi ni Elisha, bukas, mura yung paninda. Imposible yan. And true enough, may 4 na may ketong, considered outcast ng society, nakapunta sa kampo ng Assyrian. Sa isip niya, patay na kung patay. Kaya lang, wala pala yung mga Assyrian soldiers doon, tagtakbuhan, dahil nakarinig sila ng mga sundalong aatake sa kanila. So, nakita nila yung mga pagkain. Nung nakita nila yung pagkain, nag-enjoy na silang 4. Ano sabi nila? Then they said to one another, we're not doing right. This day is a day of good news. Are you following? But we are keeping silent. If we wait until morning light, punishment will overtake us. Now, therefore, come, let us go and tell the king's household. Are you following? Kung naintindihan talaga natin yung grace ng Diyos and our hopelessness and the grace that God gave us in order for us to be saved from our hopeless and helpless situation, hindi tayo matitigil ng pagsabi sa iba. Pare ko, nakita ko na yung solusyon. Pero marami sa atin, since we don't appreciate much the grace of God, hindi tayo nagkikwento. Ang makikwento pa natin, alam mo, mula nung nandiyan ako, kumita ako, laki. Minsan ang basis natin ng blessing, kita eh. Hindi naman yun ang blessing eh. Ang blessing si God, willing to become human to save us. Are you following? At doon pa lang, imposibleng hindi magbago ang iyong takbuhin sa buhay. Kaya nga si D.L. Moody, nilapitan ng isang ali. Alam mo, pangit ang style mo ng pag-share ng gospel. Kasi D.L. Moody, talaga share ng share eh. Ang pangit ng style mo. Ganun ba? Paano ba ang style nyo? Paano ba kayo mag-share ng gospel? Hindi ko ginagawa. Sabi ni D.L. Moody, di bali na lang kahit na lang pangit yung style ko, basta maibahagi ko yung salita ng Diyos. Kesa naman, magandang style na hindi nyo ginagamit. Ang tawag doon, style mo bulok. Di ba? Nakuha niyo po. Pakisabi sa katabi mo, naisishare mo ba yung mabuting balita na natanggap mo? Bakit? Bakit di mo na-share? Di ba? Bakit hindi mo na ibabahagi? Marahil hindi ka pa kumpinsido, no? Marahil hindi mo pa naiintindihan talagang kalalagayan mo. Huwag kang mag-alala. Pag namatay ka, malalaman mo. You know what I'm saying? We don't know it. Kaya nga naalala ko si Voltaire, ang yabang-yabang ni Voltaire. Sabi niya, hindi totoo yan. I will prove to you that Christianity is a myth. Nung mamatay, sabi niya, I am abandoned by God and man. I shall go to hell. Oh, Jesus Christ. Diba? Ang layo-layo sa sinabi ni John Leith. Sabi niya, is this death? Sabi niya, Philip Heck, tell others that I'm dying happy with Jesus. Ang layo-layo. These are people who are willing to ride on their horseback, going from one place to another just to tell the world that Jesus is the Savior. He is the God's sure hope. Nagkakaintindihan tayo? Now, finally, kaya we are to praise God always. Now, tingnan niyo po ito mabuti. Yung glory ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo ha. Etong si Mary ngayon, siyempre, alam niyo ang pananampalataya, hindi naman lagi yung, di ba, parang todo kagad eh. Minsan, mayroon ka ring agam-agam. Naramdaman niyo naman siguro yun, no? So si Mary, sabi niya, nabuntis na yung pinsan mo ha, matanda na yun, pero nabuntis yun. Siguro, todo na ako kahit hindi ako naintindihan, pero puntahan ko nga yung pinsan ko. Para malaman, magkakwentuhan kami. Nakuha niyo. So, he was in a hurry, went to the hill country, sabihin, bulubundukin na lugar, pero ang hirap bumiyahin nun ha, to a city of Judah and entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. Ayan, isipin niyo, hirap bumiyahin niya, ang init-init, tapos kung sakali, hindi niya pa alam kung buntis siya o hindi, basta buntis siya. To confirm, nagkita sila ngayon. Ito sabi ni Elizabeth, nakita niya si Mary's greeting, sabi niya, at pagbati ni Mary, sabi niya, Elizabeth, shalom! Biglang lumundag yung baby sa tiyan, 6 months na eh. Tumalon, sabi gano'n. Oh, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Can you imagine? Naman sabi niya, and she cried with a loud voice and said, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And sabi niya, and how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me? Sabi niya, biruin mo, yung Panginoon ko, yung nanay na pumunta sa akin, you're so blessed, you're so blessed. Ganun siya, sobrang tuwa. Now, wag niyo isipin na, yung ibig sabihin nun, sinamba niya si Mary, hindi. Yung baby sa loob, my Lord, di ba? Hindi si Mary. Tingnan niyo, para maintindihan niyo ha, tingnan niyo. Kahit si Jesus, nagsasalta siya,
Somebody sabi niya, uy, grabe to. Sabi niya ganun, blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. Para sabi niya kay Jesus, pinagpalay nanay mo. Sabi ng Panginoon, tinihan, listen. On the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. So, ibig sabihin, yung blessing na yun, blessing sa lahat ng susunod sa Diyos. Are you following? And that is exactly what happened to Mary. Bakit? Kasi, for behold, when the sound of your greeting reached my heart, the baby leaped in my womb for joy. Kasi yung baby, tuwa. And blessed is she who believed that there would be a fruitfulment of what has been spoken to her by the Lord. Doon pa lang siya biglang talagang, wow, pinagpala kang naniwala ka sa sinabi sa iyo ng Panginoon Diyos. Are you following? At sumiling ka to sumunod. Alam niyo bang mahirap yun? Mahirap yun. Unang-una dalaga ka. Pag nalaman kang buntis ka na hindi pa kayo magkasama ng asawa mo, pwede kang batuhin hanggang mamatay. Tapos, ano sasabihin mo kay Joseph? Kasi betrothal stage yan. Betrothal stage, parang nagkasundo na sila, mag-asawa na sila, tapos pupunta sila sa kanya-kanyang lugar para maghahanda, nahanda ng bahay, maghahanda ng, tapos magsasama sila, at yun din ang test ng fidelity. At bigla kang buntis. O paano, ano sasabihin mo kay Joseph? Joseph, buntis ako. Paano ka nabuntis? Sa lalaki, may nakakalalaki, di ba? Tama, sa babae, mayroon bang nakakababae? Wala, sa lalaki lang yun. Sinong bumuntis sa'yo? Paano ka magpapaliwanag kung ikaw si Mary? Joseph, hindi mo naintindihan. Si Lord, nirape ka ni Lord? Salbahe ka. Pati si Lord, dinadamay mo sa mga kwento mo. Kalokohan. Di ba? Pwedeng ganun Pwedeng ganun Hindi ganun ang nangyari sa Bible Nag-struggle si Joseph kasi righteous si Joseph. Sabi niya, Lord. Tapos na naginip si Joseph, sabi ni Lord, Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife. Nakuha niya na. Kaya si Lord na nakipag-usap kay Joseph, hindi kaya ipaliwanag ni Mary yun. Kaya si Mary, hindi na siya nagpaliwanag siguro. Siguro sabi niya, patay. Pero tinanggap niya yun, Lord, willing ako. Sige, patay na akong patay. Yun ang belief. Yun ang pananampalataya. Kaya sabi niya, kaya sumunod siya. Kaya naman siya biglang nagpuri sa Panginoon Diyos. Sabi niya, my soul exalts the Lord. My spirit rejoice in God, my Savior. Ako rin, Panginoon, makasalanan din ako. Thank you that you have saved me. You're my Savior. You have come. For He has regard for the humble state of His bondslave. Ang baba ng aking kalalagayan. For behold, from this time on, all generation will count me blessed. Di ba? And sabi niya, and God does not, listen, and for the mighty one has done great things for me. And holy is His name, and His mercy is upon generation after generation toward those who fear Him. You know what Mary is saying to God? Lord, Ikaw na yung talagang naawa sa amin. Hindi mo kami kanalimutan from generation to generation. You saved us. Doon pa lang siya nagpuri sa Diyos. Are you following? Nung nag-usap na sila ni Elizabeth at kinonfirm ni Elizabeth, totoo yung naranasan mo. Totoo yun. Buntis, totoo lahat yung natanggap mo. Kaya pasalamat siya sa Panginoon. Sabi niya, and He has done mighty deeds with His arm and has scattered those who were proud in the thoughts of their hearts. Lahat ito, parang perfect tense na, parang nangyari na at nangyayari pa. Nakuha niyo? And sabi niya, He has brought down rulers from their thrones and exalted those who were humble. He has filled the hungry with good things and sent away the rich empty-handed. Ano sabi ng Lord? He is the one who brings judgment. Walang magmamalaki. Yung mga mayamang mandaraya, sabi niya, may araw din kayo. Kasi the God whom I serving is the judge. And ito pong amazing. Alam mo yung nakakatuwa ito sabi ng Panginoon, sabi niya, He has given help to Israel, His servant, in remembrance of His mercy, and He spoke to our fathers, to Abraham and his descendants, forever. And Mary stayed with her about 3 months, and then returned to her house. Then yun, nagstay na si Mary doon, hanggang sa mga anak na si Elizabeth. Tama? Kasi 6 months plus 3 months. Maliban na lang kung 10 months kayo nagbubuntis, hindi ko alam. Pero normally 9 no? So, nagstay si Mary doon. But this is something that you will realize. Alam niyo, tuwan-tuwa ako kasi si Mike Yap kahapon, he summarized the picture of who God is from this Magnificat. Yung word na Magnificat, to magnify the Lord. Talagang ang focus niya talagang i-magnify si God. Yung mga tumingin kayo sa Diyos na nag-bless sa akin kasi siya rin yung magbe-bless sa inyo. Are you following? Now, look at this. Sabi niya, God is, sa verse 46, Lord,
47, Savior, caring, bestower of blessings, personal, very personal, holy, merciful, worthy, mighty, sovereign, gracious, provider, helper, faithful. Bakit? Ito na si God, niligtas niya ako sa pinakamalaki kong problema, pero hindi pa ako namatay. Ang dami ko pang haharaping hamon. Kakayanin ko ba? But the God who made Mary victorious is the same God who will make you victorious. Bakit? Kasi He's the same Lord. He's the same Savior. He's the same caring God, bestower of blessings. He's the same who's so personal, holy, merciful, worthy. Lahat yan si God. And if He is your Savior, He is your God. Sarap, no? Walang imposible sa Diyos. Kaya God has given us the power to overcome. Kaya ngayon po makakarinig tayo ng testimony before I end, ng katotohanan that God who saved us by grace, the God who called us to share the gospel, the good news that we receive because of Jesus, is the very same God who will teach us to worship Him regardless of our circumstances. Ito po si Kayla Yanyesa. Dahil lumaki ako sa isang Christian na pamilya, I learned at a very young age that I was a sinner in need of a Savior, so I can experience God's complete forgiveness of my sins and be assured of a place in heaven. Sinurrender ko ang buhay ko kay Jesus noong 6 years old ako. Maaga kong natutunan ang mga principles of living by faith as a follower of Jesus. Pero hindi ko inakala na ang itinanim na faith sa akin ay paghahanda para sa matinding pagsubok na aking haharapin. Sakitin ako mula pa nung bata. The hospital was my war zone. Before reaching 25 years old, I already had 3 surgeries. At 7, to remove a cyst on my leg. At 19, to take out half of my thyroid gland. And at 24, to extract my tonsils suspected of cancer. But by God's grace, the biopsy results of all the surgeries were benign. Dahil sa mga medical challenges ko, lagi akong lumalapit sa Panginoon. I began to pursue an intimate relationship with Him at pinagpray ko na tanggalin niya ang lahat ng pinagdadaanan kong sakit. I prayed for a breakthrough. I dreamed of a good life with a successful career like my peers. However, at the peak of my youth, I did not have anything to show. I reached a point of emotional breakdown. I blamed myself and my past. I struggled with self-doubt and questioned God. Pero hindi pa pala tapos ang plano ng Diyos para sa akin. At 27, I had my 4th surgery to remove some endometrial polyps which were causing me prolonged menstrual bleeding. Like the bleeding woman, I believed I could reach out to Jesus and be healed. But God wanted it differently. Noong inakala kong tapos na ako sa napakaraming mga medical procedure, God made me face an enemy far more dangerous than all my previous adversaries. Noong December 2021, I was diagnosed with stage 3 C1 endometrial clear cell carcinoma, otherwise known as womb cancer. Ang clear cell ay isang rare at fast-killing cancer. It accounts for less than 5% of all endometrial cancers at karaniwang nakikita ito sa postmenopausal women at hindi sa young adults na katulad ko. Naisip ko na nauubusan na ako ng oras sa aking buhay. Sa gitna ng kahirapan at kadiliman, I cried to God, "Bakit ako, Lord? Sabi mo sa word mo, may plano ka. Planong hindi ako masaktan. Planong puno ng pag-asa at magandang future. Bakit cancer, Lord? At bakit kailangan maging clear cell carcinoma?"
At the risk of cancer spreading, gusto ng Diyos na isurrender ko ang reproductive organs ko sa Kanya. In my broken spirit, kinakailangan kong bumalik sa aking battlefield for the 5th time. Within 3 weeks of diagnosis, I underwent the most complex and life-changing episode of my life, a total hysterectomy, to remove all my reproductive organs. True to its aggressive nature, the cancer was found to have progressed to stage 4B dahil umabot na ito sa aking liver. Gumuho ang mundo ko at feeling ko wala nang pag-asa. Pero ipinakita ng Diyos sa akin ang perspective niya sa sitwasyon ko. I heard Him saying to me, Kyla, you may just be an ordinary person, but I have a special purpose for your life. Dito ko na-realize ang ibig sabihin ng Proverbs 16 verse 9. A man's heart plans his course, but the Lord determines his steps. My cancer journey led me to experience Jesus more intimately. Sa aking paghihirap, si God ang comfort and refuge. He allowed me to find meaning in what I was going through. Itinuro niya sa akin ang divine art of comforting others. While battling my own cancer, God directed me to help other young adults who are fighting the same disease. Through the Life to the Max ministry, God led me to journey with Jana and Jasmine, 2 young women in their 20s na may leukemia. Kahit may sakit ako, nabisita ko si Jasmine sa ospital at nakausap ko si Jana sa Cebu para i-share sa kanila ang message of God's love and gift of salvation. That journey was short but meaningful. Hindi nagtagal, si Jana at Jasmine ay umuwi na sa heaven at kasama na si Jesus. God also led me to volunteer in a radio ministry called Anchor of Hope to share the gospel with cancer patients, their families, and the general public. Kasama din ako sa isang community na kaya cancer sa adolescents and young adults, kung saan kaming mga cancer patients ay nagsusuportahan habang dumadaan sa challenges ng experiencing cancer in our youth. May isang time pa na nag-drive ako to Batangas para mag-deliver ng donations to a 5-year-old boy na may cancer. At shinare ko ang gospel sa kanya at sa pamilya niya. At every opportunity, I would pray for my co-cancer patients in the hospital where I undergo immunotherapy. I was able to do all these because God is able. Praise God po. Cancer ang nagpa-realize sa akin na maikli lang ang buhay. What the Lord wants of me is to focus on what is eternal. Every one of us will have our lives interrupted in one way or another. And we need to find a way to stand up again. We can only do this with God in our lives and with the support of our small group and a loving community. 2 taon na mula nung cancer diagnosis ko. As I continue to fight, I rest assured that God's grace is always sufficient. Without God and the prayers of family of faith, I would not have endured 5 surgeries, 6 chemotherapy sessions, 27 immunotherapies, and still counting. Praise God. Sa gitna ng maraming struggles, I will continue to trust God, obey Him, and wait on what He has in store for me in His perfect time. Ipag-pray niyo po ako as I continue my treatment. At para sa lahat ng young adults na katulad ko, mga young children, at lahat ng iba pang matapang na lumalaban sa cancer. Ako po si Kyla Isabel Yaneza.
isang cancer warrior for Jesus, I believe all things will work together for my good in God's perfect time. To God be all the glory and praise. Maraming salamat po. Praise God. Dito ka lang muna. Bago ko natin pag-praise si Kyla, gusto ko lang sabihin to sa inyo. Imagine kung wala akong eternity. Sa dami nating mga challenges na hinaharap, parang ito na lang ba yung buhay natin? That we will always just be proud of our sufferings and challenges? Siyempre hindi, di ba? So I praise God, alam ng Diyos yun. Kaya nga ho, God is bringing us back to understanding the reason why I came. It's because I want you to know I care for you enough that I care for your eternity. Pwede naman tayong iwanan ng Diyos at pabayaan. But His grace is so sufficient para maintindihan natin, hindi lang to ang buhay natin. Meron pang masigit pa. Amen po? Sa mga nasa senior, dami ng pain sa likod, sa tuhod. Di bali, pansamantala lang yan. Sa mga nagdadalaga, ang daming pain sa puso. Dahil yung crush nila, ibang crush. Ibang may pain din. Sa mga magulang, ang daming pain para sa kanilang mga anak. Hindi na alam saan sila kukuha ng pambayad, ng pag-eskwela. But if there is no eternity, saan pa ang ating pag-asa? And that's the grace of God. Nasusundan ko and praise God for Jesus. Kaya niisip ko lang po si Kyla. Hindi ho biro yung pinagdadaanan niya. I praise God for the strength, the power that God is bestowing upon her. Pero yung challenge na magpapagumot ka for chemotherapy, hindi biro yun. Mahal yun. Yung gastusin mo just to survive, mahal yun. But God, whom we can trust for our eternity, is the same God whom we can trust for our temporary needs. Amen po? Kaya ho, ito lang gusto kong sabihin sa inyo, have you received Jesus, God's sure hope in your own life? Ang pagsamba sa Diyos, hindi lang ho yung praise God, hallelujah. Ang sabi ni Lord, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Kahit saan ka naroon, sa opisina, sa eskwelahan, you declare your gratitude to Jesus by worshiping Him, giving your best so that people will know that you are living for eternity because Jesus is your Savior. God, sure hope. Amen? Nakita yun ni Mary, kaya nalagpasan ni Mary yung challenge. So let me just tell you this again. We must receive God's grace just like Mary did. We must share the gospel just like what most people who believe in Jesus did. And we must always give God the glory. Amen? Sa lahat ng bagay. So tayo pong lahat ay tumayo at ipag-pray po natin si Kyla. And as we pray for her, gusto ko din pag-pray yung mga magulang niya, kapatid. And as I pray for them, lapit po kayo para makasama namin kayo sa prayer. Ito rin ho, let's also talk to God personally. Kausapin niya, Lord, ako po, gusto ko po kayong maranasan. Gusto ko po maintindihan. Kasi unless God reveals to us His grace, we will never understand what it meant to share it and also how to glorify Him with our praises. Amen? Andito po si Mami at ang kapatid ni Kyla. Ayan. Let's also pray for them. And let's pray for ourselves. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kayo po ang nagpalakas at nagbigay ng kaliwanagan kay Kyla, Panginoon Diyos, kung paano niya harapin ang kanyang kasalukuyang mga hamon sa buhay. Panginoon, alam namin, Panginoon Diyos, kayo lamang ang tanging nakapagpapagaling. Kahit ano pa pong agham, alam namin ginagamit nyo lang ito para sa kalwalatian ninyo. So I pray, Father God, to strengthen Kyla. Help the parents, Father God, provide them everything they need. And I pray, Lord Jesus, that people will, again, surrounding them will know that you are the Lord. You are Jesus. You are our sure hope. Thank you, God. Hallelujah. May you cover them with your grace, O God, and with your power, and overshadow them with your Holy Spirit as you overshadowed Mary, O God. Thank you to accomplish her calling.
So I pray to do the same with Kyla and to the whole family. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And now, Father God, I pray for everyone in this congregation. Mga kapatid, kayo lang nakakaalam ng totoo niyong kalalagayan. I pray that you will truly experience the grace of God and receive it wholeheartedly. You may not fully understand everything just like Mary, but as the Lord will reveal to you and allow your eyes, spiritual eyes to be open to see the beauty of His grace and the beauty of the gospel, may your hearts be filled with praises of God. May your heart be filled, Father, with gratitude, so that wherever you are and wherever you go, you will always glorify Jesus, God's sure hope. Thank you, Lord. Thank you, God. And I pray na huwag kayong aalis sa lugar na ito na hindi niyo tutuong kinausap si Jesus. You might say, hindi ako naniniwala sa Diyos. But I'm telling you, sa mga pagkakataon na to, time will come that you will really see, kahit yung mga dilim na dinadaanan mo, kung walang Diyos, saan ka tatakbo? And praise God, He is always very much willing to listen to us, to listen to our prayers, and to rescue us in order for us to understand that He cares for us so much. Salamat po, Panginoon. Kaya't aming Ama, pinapanalangin ko pang bawat pamilyang nire-represent namin. Pinapanalangin kong bawat isa na naririto. I pray, Father in heaven, to continually fill our hearts with joy as you always allow us to live by your Spirit and by your grace. Thank you, Lord. Lord, grant us also the courage, the boldness to tell the world the goodness, your goodness that we have experienced, that people may know that you alone are the hope of our eternity. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Sige po. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Hello po, Pastor Bong. Hello. Para po sa ating unang katanungan, sabi po sa Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Ano po ba ang tamang konteksto nito? Talaga po bang walang imposible sa Kanya? At sa aling mga bagay po natin ito maaaring mapanghawakan? Yan. Sa bahagi na to, kung naalala ninyo, nagpakita ang anghel kay Mary, no? At ang hangad doon nila, ang si Mary bilang virgin, parang imposible mabuntis. Parang malabo yan. Kaya yun ang konteksto niya. Kaya sabi ng Lord, walang imposible sa Diyos. And sa totoo lang, wala naman talaga imposible sa Diyos. Ngayon, siyempre, may mga pilosopo magsasabi, kaya ba talaga ng Diyos gawin ang lahat ng bagay? Di kaya niya bang gumawa ng bato na hindi niya kaya buhatin? Parang ganyan, di ba? Yung mga ganun. Obviously, when it comes to nothing is impossible with God, ang ibig sabihin nun, nothing is impossible with God within His character and nature. And He will not do anything na hindi lagpas sa kanyang character at nature. Halimbawa, imposible sa kanyang magkasala because that's not part of His character and nature. Imposible sa kanyang, yung nga sinasabi, yung gagawa siya ng beyond Him. Parang imposible sa kanya yun kasi it's beyond His nature. Kasi He is the Most High God. Thank you po. At para naman po sa ating pangalawang katanungan, kung mayroon po kaming isang dapat matutunan mula po sa buhay ni Mary, base po sa Gospel of Luke, ano po ito, Pastor Bong? Kung sa ating tinalakay, makikita mo si Mary nagpasakop sa Diyos. She understood na talagang si Jesus yung talagang pag-asa, yung kanyang magiging supposedly anak na kanyang aalagaan. Para siyang surrogate mother. Parang siya ito yung tananggap ko, willing akong tanggapin ito at the expense of my reputation, at the expense even of my own life, di ba? Kasi nga, alam ko, ito na yung pag-asa ng katauhan. At para naman po sa ating huling katanungan, December na naman po at may bago po tayong series na tinatawag nating A Sure Hope. Ano po ang inyong payo sa mga taong magdiriwang ng Kapaskuhan sa gitna po ng kadiliman o kalungkutan? Ayan, alam nyo, hindi lahat na nag-celebrate ng Christmas masaya. Lalo na kung namatayan ka na, for the first time celebrate ka, wala ang tatay mo, o wala ang nanay mo, o wala ang kapatid mo, wala asawa mo. Malungkot yon. O kaya hiwalay kayo, malayo yung pamilya mo, nasa ibang bansa, malungkot yon. Iba naman nag-aagaw buhay sa Gaza, malungkot yon.
Pero paano ka magdiriwang? Kasi ang Kapaskuhan, it's not about us. It's about the Savior, si Jesus Christ. Kaya doon ka mag-focus na God is not only interested with your temporary life, kundi interesado siya sa yung eternity. Kaya naparito siya dito, bigyan tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, na siya magbibigay ng walang hanggang kaligayahan. So, malungkot man tayong pansamantala, hindi yan forever. Yes, maraming salamat po Pastor Bong sa pagsagot po ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, ang IDC o Intentional Discipleship Conference ay magaganap na po sa susunod na taon. That is from January 25 to 27. Marami po kaming inihandang exciting plenary speakers and workshops para po sa inyo. Maaari na kayong makabili ng tickets dito po sa CCF Center ground floor lobby o via idc.org.ph. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone!